Okay, so today I will walk you through lang sa isang trade na ginawa natin. Virtual lang muna tayo. Meron tayong 1, 2, 3, 4, apat na scan last time at nasa ating watch list. So, isa sa stock na ating na-trade is ang Ayala Corporation. Paano natin ito na-trade using the Kalma strategy, yung setup natin. So, weekly time frame lang tayo. So, kung titingnan natin sa ating record dito sa virtual trade, so nag-entry tayo nito noong August 19. So, August 19. Dito yon in this candle, 19. So, kung babalik tayo sa 1 day or daily na time frame, dito yan, August 19. So, bakit tayo bumili dito? Yan ang tanong. Sa 600 pesos na price closing. So markahan lang natin yan para pag nilagay natin sa weekly ay makikita pa rin natin. So at this candle, So balik tayo sa weekly. So yan yung area na yan. So bakit tayo bumili dyan? Because yung price natin is above Alma line. Tapos in-anticipate natin dito na mag-cross. Pero hindi siya nagtuloy. Ating nilagay na cut loss point is nasa 2% na loss, So dito natin nilagay sa area na to yung ating sell signal. Nasa 2 point something lang yung ating risk. So mangyayari pag lumagpas dyan, yung pag bumaba dyan yung price ay ibebenta na natin. So lalagyan na natin ng marka sa area na to. So entry tayo dyan. Saan ba rito yung call outs? So call outs lagay natin para mas mabilis siya makita. So meron yung call outs. So dito. So dito yung entry natin at 600 pesos na price. Okay. So dito yung risk natin nasa 2%. So habang daan yung mga araw, dahil weekly time frame yon. So nag-entry tayo somewhere here sa 19 itong candle na to. So parang 3 days lang natin hinawakan, itong stock na to. So kung titingnan natin sa weekly, sa kabilang candle lang pala tayo dito, sa pula tayo nag-entry or green candle 3 days ago. Green candle siya on a daily on August 19 dito. So lipat lang natin para hindi tayo malito. So dito pala yung candle na yon. Belong siya sa candle na to. So isang candle kasi sa weekly time frame ay composed of 5 trading days, So ang nangyayari pag tiningnan natin ulit sa 1 day, so nagtuloy-tuloy lang nung dalawang sumunod na araw ay wala talagang pinakitang green candle. So puro pula. So nag-close siya below sa opening price. Kaya pula. So dito pa lang nagkaroon na ng break, sa Alma line. Balik natin sa weekly ulit. Nag-cross na kaagad siya dito. Balik tayo sa 1 day. So na kaagad. Nagpula na kaagad. So mostly hindi nagtuloy yung ating CCI at yung price bumaba na rin sa ating Alma line. So tingnan natin yan sa balik tayo sa pabalik-balik tayo sa daily at saka weekly na candle. So closing dito, pag tiningnan mo yan, so para makita mo kung saan level nangyari yung pag-cross nung sumunod na araw kaagad. So nandito. So sa area pa lang na to, wala na. Bagsak na siya sa price sa Alma line. So sell signal na ulit, kumbaga. Pero binigyan pa natin ng pagkakataon yung stock, kung mag-recover ba siya kinabukasan. At yun na nga, nagtuloy pa rin siyang pula dito na sa candle na to, which is August 22. So ngayong araw. So nangyari, na-cross niya yung ating ginawang sell signal, kung saan natin nilagay dito yung stop loss natin at 580. So sorry, dito sa area na to mga 590, Since EOD lang tayo
tingin ng stocks. So, binibenta natin EOD. Okay, so since nagtuloy pa siya, pero nakita ko to siguro in between, dito pa lang bibenta ko na. Pero since closing lang tayo tumitingin ng price, so dito ko na bininta. Anyway, virtual lang naman. So, ito yung record natin. So, nakapag-exit na ako niyan. Unang trade, logi agad. Titingnan natin yung portfolio ko. Inumpisahan ko ito 20,000 kasi inano ko lang to eh. Pinaturn ko lang to sa magiging gagawin kong puhunan umpisa uli by December. So 20k lang muna. So far yung 20k natin nabawasan na ng 1.11%. Sa trade na yon, meron tayong loss. So sa records tayo tumingin na 481 pesos yung ating nalugi. So I don't know ilang percent, mga 3% siguro or 4% sa amount ng tinrade natin. Pero overall, portfolio, meron tayong 219 na... Sorry, day change pala to. So, meron tayong nabawas sa ating portfolio, no? So, kung wala tayong pending orders, so record natin. So, nabawasan na tayo ng ganito kalaki. 481 pesos. So, yung mga iba naman nating mga na ano rito, na screen na stocks, wala pa rin nagbigay ng entry signal, no? Ito, nagtuloy-tuloy ito, pero hindi natin na na trade. Hindi natin ito dahil umano na nakalipad na Masyado nang mataas yung kaniyang risk. So dito last week, so nasa na kasi, mga 10 na kasi. Nantay natin mayroon sanang pullback, pero hindi na natin hindi na tayo inantay ng stock. Ito naman, hindi pa. So antabayanan pa rin natin yan at mag-screen now na naman tayo uli. Okay, hanggang dito lang muna. Thank you.